Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong si Rendon Labrador na nag-flop ang kanyang event. Lugi raw sa kanyang mga investment. Okay? Babasahin natin yung mamayang balita na yan. Kasi binash niya itong si Coco Martin. Okay? Pag-uusapan natin yan. Bakit nag-flop ang event ni at na lugi itong event ni Labrador, no? Rendon Labrador. So, pag-usapan natin yan. Yan ang una nating itatalakay. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos may plano at susuporta sa merging of DBP at Land Bank. Okay? So, Development Bank of the Philippines at Land Bank planong i-merge yung dalawang bangko na yan. Okay? Magre-react tayo dito sa balita. Update ito. Ngayon lang ito binalita, no? Kaninang hapon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat itong balita natin sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At subscribe Donmar TV. Follow and subscribe para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So unahin natin itong balita ni Rendon Labrador. Rendon Mayabang Labrador. Kasi maraming sa ating taong bayan nagsasabi na mayabang ito. Okay? Tinitira niya itong si Coco Martin. Hindi ako fan ni Coco Martin. Hindi nga ako nanonood sa mga movies nitong si Coco Martin. Pero hindi ako nangingialam dyan, no? Kung ayaw mo si Coco Martin, hindi wag niyong i-bash itong si Labrador, no? Last week binabanata niya itong si Coco Martin. Okay? Dahil raw nakakaabala na raw sa mga vendors sa shooting area ni Coco Martin. So, binanata niya na si Coco Martin lang raw yung yumaman dyan at yung mga vendors walang kita dahil naaabala sa shooting. Okay? Yan ang sabi ni Labrador. Ngayon, may plano pala itong mag-event itong si Rendon Labrador. Ngayon, ito yung binalita. Okay, basahin natin ha. Rendon, ano ka na? Binalita ito ng Bandera 25 minutes ago. Nag-flop ang event, lugi ang investment ko. Yan ang post ni Rendon. Pero I think Sunday ito nangyari ang kanyang event. Sunday or Saturday. Pero ngayon ito binalita ng Bandera na confirmed na nag-flop ang event, lugi ang investment raw niya. Yan ang sabi ni Rendon. Lahat ng funds ni Coco, yung ang kanyang biniblame, yung mga funds ni Coco raw. Dahil sa kanyang init ng ulo, nalugi siya, nag-flop yung event, walang kita, ito yung banat na naman niya kay sa fans ni Coco Martin. Lahat ng fans ni Coco Martin ay walang mga pera. Ito ang naging banat ng motivational speaker na si Rendon Labrador matapos mabukya ang grand opening ng kanyang resto. Opening pala ito ng kanyang resto. Ika pa niya sa caption, kahit na ganun ang nangyari, sa positive side pa rin tayo tumitingin at kunin ang mga lessons for us to be better. Ito ang nakita ko at mga na-realize. Sabi mo dito, Rendon, sa positive side pa rin tayo tumitingin. Ikaw nga mismo, hindi ka nga makapag-positive sa iyong sarili. Lagi kang negatibo. Lagi kang nagkukomentaryo sa mga ibang tao. Paano mo maging the way hindi congruent yung mga sinasabi mo sa mga totoo mong ginawa, Rendon. Yun ang kamalian sa inyo. Yun ang palpak sa mga sinasabi mo. Ito yung post niya, Sunday realizations raw. Sunday realizations. Ang assessment ko
sa nangyari na zero ticket sales, zero ticket sales, walang pumunta sa grand opening concert ng Episode Bar and Kitchen kagabi ay ito. Ito yung assessment niya. Una, masyadong madamdamin ang mga fans ni Coco. Pinipersonal ako. O, kaya raw walang taong pumunta dahil yung wala raw, masyado raw madamdamin yung mga fans ni Coco Martin. Akala niya na ang mga fans ni Coco Martin pupunta sa kanyang event. Pangalawa, baka lahat ng fans ni Coco ay palamunin lang. Oh, grabe ha, palamunin raw kayo. Kaya kahit 2,000 ticket ay hindi ma-afford. Yung 2,000 ay malaki na yan eh. Marami ring hindi maka-afford niyan. Ito pa. Ibig sabihin, lahat ng fans ni Coco ay walang mga pera. Sa bagay, magkakaibang market na naman talaga. Tingnan mo nga, ang yabang. Di ba? Ang yabang masyado. So, ito. Reaction ko dito ha, Rendon, masyado kang mayabang. Sobra ang kayabangan mo. Oh? Kaya nakakarma ka. What? At least ngayon, naniniwala ka na ng karma. The way I look at it sa sitwasyon mo, karma yan. Tinitira mo ang mga fans ni Coco. Di ba? At, no? Instead na magpasalamat na ka na lang sa Diyos na lahat na meron kang pera, eh lagi kang negatibo sa buhay. Ha? Ang ma-advise ko sa iyo, Rendon, no? Ako sa inyo, mind your own business. Mag-focus ka sa sarili mo. 'Di ba? Motivational speaker ka pero hindi mo 'yan alam. Mind your own business. Huwag mong pakialaman ang ibang mga tao kung ano ang kanilang ginagawa. Pakialaman mo ang sarili mo. Okay? Look at first yourself in the mirror before criticizing others. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ako, dito, nagre-react lamang sa iyong ginagawa. Hindi naman ako nagmamagaling. Mas mayaman ka sa malahat ng tao. No? Mas mayaman ka. Meron kang pera. Hindi ka sana mayabang. No? Dapat magpapasalamat ka lang sa Diyos. Kasi yung kayabangan natin, sometimes, pag-aabot yan sa ulo natin, yan ang mangyayari. Karma. No? Hindi ko maintindihan, Rendon, na ikaw, bakit ka tinawag na motivational speaker? Na lagi kang negatibo sa buhay. Nangingialam sa buhay ng iba. Ha? Alamin mo muna yan, yung pagiging positive sa sarili mo bago ka na mag-claim sa iyong sarili na motivational speaker ka. Hindi ka motivational speaker eh. Nakita ko yung mga video mo. Lahat ng mga sinasabi mo base lang sa libro. No? Base lang sa ibang mga yung nasa YouTube, yung laging nagbigay ng motivational speaker. Yun lang ang pinagbabasihan mo. No? Pero hindi na ako mangialam dyan sa inyo. Basta ang masabi ko sa inyo na karma ka. Di ba? So, sabi pa nga ng mga netizens dito, kahit libre yung event mo, kahit ililibre mo yung mga tao, walang pupunta sa iyong event. Dahil mayabang ka. Yan ang sabi ng mga tao. Walang gusto sa iyo. Hindi, walang pera. Hindi sila fans ni Coco. But ito lang ang masasabi ko, hindi sila susuporta at ayaw nilang pumunta sa inyong event dahil mayabang ka. Yun lang. Sana bawas-bawasan mo ang pagkayabang mo. No? And you will learn your lesson for this. Marami ka pang kakainig bigas, Rendon. No? Pinagtawanan ka sa mga totoong motivational speaker. Okay? So, hope you learn your lesson. Kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue tungkol dito kay Rendon Labador. Okay? Kung ano masasabi nyo sa kanya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si
Presidente Bongbong Marcos, no? Yan. Ito yung binalita ng Manila Bulletin na si PBBM ay may plano at susuporta the merging of DBP at Land Bank, no? So basahin natin itong balita. President Ferdinand Bongbong Marcos is keen on merging the Development Bank of the Philippines and the Land Bank of the Philippines. So may plano itong emerge, no? Hindi natin alam kung ano yung mga technicalities, details dito, bakit mas mabuting emerge itong dalawang bangko na ito. Development Bank of the Philippines at itong Land Bank of the Philippines, which he called, no, si Presidente Bongbong Marcos, na tinatawag niya as a game changer amid recent financial developments abroad. So, sa madaling salita, na napag-analyze ito ng gobyerno na mas nakakabuti yung emerge itong DBP at Land Bank. Sa madaling salita, ito yan na nakakabuti ito na emerge itong dalawa. Okay? Pero sabi ng ibang mga netizens na ayusin mo na yung mga backlogs ng mga branches. Kaya meron rin mga backlog. Ako, hindi naman ako Land Bank, hindi naman ako Land Bank because may ibang bangko tayo, no? So, DBP at itong Land Bank ay mga malalaking bangko ito na para sa ating gobyerno ay nakakabuti itong emerge. So, kayong mga audience ko dito, ano ang masasuggest nyo dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react kung pabor ba kayo na emerge itong DBP at Land Bank, kung whatever reasons they have, no? Bakit ba ito emerge? Comment, react, babasahin natin yan. Kung ikakabuti ito sa bansang Pilipinas, then well and good, no? Pero kung may komentaryo kayo dito, meron kayong idea, comment down below at babasahin natin yan. Okay? So, yun lang. Ito yung update natin sa ating Pangulo, no? Na ito yung move kung talaga bang ito ay nakakabuti. So, guys, hanggang dito na itong ating balita, no? So, I will be seeing you again in our next vlog. So, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.